Iyan, welcome to my vlog. Good morning everyone sa lahat ng bushing dyan sa ating social media. Iyan. Ako'y dito ako sa tindahan ngayon. Nagmumuni-muni at walang magawa. Nakaupo, nakatambay. Kaya nagbukas ako ng maaga kasi mamaya magsasara na naman ako at may pupuntahan ako. Iyan guys, yung nagugulat naman ako sa balita na bukas daw ay magtataas muli ang ating mga gasolina, yung diesel, mas lalong tumataas, grabe na ang pagtaas. Bakit sa ibang bansa mga guys, hindi masyadong nagganon ang mga kanilang mga diesel din masyadong nagtaas kasi hindi naman dito kasi sa Pilipinas, ang nangyari, balita pa lang na gera, nagtataas na. Pinangunahan na nila. Kaya yan na nangyari. Kaya lumaki ng lumaki. Dapat hindi sila hindi nila sinabay muna na dati pang nilang stock, itinaas na nila. Kaya grabe ang pagkaswapang din ng mga supplier. Yan po nangyari. Hindi nila alam ang apektado niya yung mga maliliit na tao. Yan mga guys, nagda-drive, mga driver ganun na nakikidrive lang, namamasada lang. Yan po ang apektado sa ngayon, yung mga nagta-tricycle, mga naghahanap buhay, mga nagninegosyo na kahit papaano makaraos lang pang araw-araw. Ayan po. Okay lang po yan kasi lahat naman tayo dito lang sa Pilipinas apektado sa mga ganyan, yung langis. Kasi nangyari nga kasi yan, yung gulo nga sa ibang bansa. Yan po yung nangyari. Pero sinamantala naman po ng iba. Yan po nangyari. Hindi po sila nagbigay ng pakundangan man lang na taas sila ng taas para kumita. Kaya sa ngayon mga guys, ang lalong yumayaman yung mga nagninegosyo tungkol dyan. Yung mga diesel, yung mga may-ari ng mga gasolina, iyan ang lalong yumaman. Yun ang maraming pera. At yung mga nagsusupply sa mga ganyan, ang lalo naghirap yung mga maliliit na tao. Isipin mo, lahat ng yung ginagalaw din na pera na mga ating yung mga ganyan yung sinasabi nila, na galing din sa bulsa natin, na hindi na sila naawa sa mga maliliit na tao. Kawawa talaga. Ayan sila tawag, kawawang mahirap, panalo ang mayaman. Yan, di ba mga guys, ganun. Kaya iyan, welcome to my vlog. Ako po bigay na naman ngayon ng kasi isa rin ako na apektado. Nagninegosyo lang kami ng kaunti, gumagamit din ng sasakyan. So anong nangyari, itinambay ko na ang sasakyan ko, di ko na ginamit. Kasi natatakot ako dahil sa mahal ng diesel. Pero po, bago ko po in-standby yung sasakyan ko, ay pinultang ko muna ng mga nakaraan na medyo pamababa. Yan, hindi ko na ginamit kasi natakot ako, pinapaandar-andar na lang ng aking asawa. Sana naman bumaba na yan. Total, nakakaraan naman na ang doon sa sinasabing hinarangan, nakakadaan naman na. Dapat unawain naman nila yung mga kapwa nilang tao na nangangailangan. Sana ibaba na po dito sa Pilipinas at hindi na po taas ng taas. Lalo po itinaas Lalo po taas ng taas O, di ba? Wala man lang namamagitan diyan na mga matataas na tao na parang hadlangan ba yung pagtaas ng atin mga nagsusupply diyan, yung mga atin mga gasolinahan ng mga nagtataas. Dapat naman pwede naman siguro mangyari yung kung ako lang masusunod dyan guys para bumaba. Lahat ng mga nagkakarga ng gasolina istambay nila. Tingnan mo pag may bumili pa sa kanila. Diba? Wala. Mga lang yun. Mga sandinggo lang siguro. Tumambay ka dyan. Mapanis yung gasolina nila. Pag hindi bumaba yan, biglaan. Kaya lang hindi talaga yung pupwede dahil ginagamit ng panghanap buhay ng ating mga kababayan. Magugutom din sila pag inistambay nila.
O, yun. Kaya, yun, ang luwag-luwag ng kalsada, walang ka-traffic-traffic. Di kagaya nung mga nakaraang buwan. Grabe guys, wala nang madaanan ng kalsada sa sobrang traffic. Ngayon, napakaluwag ng highway natin. Ang sarap magbiyahe kung mababa lang ang gasolina. Dahil wala na pong traffic. Ang bilis mo makarating sa pupuntahan eh. Paano yung iba? Mga nagsihinto na rin. O, di ba? Mga nagsihinto na sila eh. Dahil nalulugi na nga naman sila. At isipin mo guys, mayroon ako nasakyan taxi mula Quezon City, Fairview. Papunta ako ng SM Tungko. Nakakaawa yung driver ng taxi, alam mo guys, kasi yung tinanong namin kung magkano, bahala na kayo ate, sabi ang ganun. Sobra na daw na nagugutuman na daw sila. Sabi ganun. Sabi ko, bakit? Wala na po kaming kinikita dito. Sabi ko, ilan ba anak mo? Sabi ko, may anak siya isa, pero patay na yung asawa niya. Sabi ko, bakit magkano ba kinikita mo sa isang araw dito? Lugi na po, hindi na po siya nakakapag-boundary sa may-ari ng taxi. Dahil, minsan kulang pa, napunta lang daw sa gasolina. Sabi ko, isipin mo yun guys. Kaya guys, imbis ng ang siningin niya sa akin 500 lang, dinagdagan ko pa po kasi kawawa talaga. Layo din naman kasi ng pinanggalingan ko. Meron mo Quezon City, nagpunta ako ng SM Fairview. O diba, 500 lang yung siningil. Bumalik pa uli kami doon sa Quezon City kasi may naiwan kami doon. Yun uli yung sinakyan namin. Hindi nagbago yung kanyang single. Nangailangan talaga siya ng pambili daw ng bigas sa kaulam. Yan po yung nangyari. Kaya para akong tinakluban ng ano doon, yung narinig ko yung ganun. Sabi ko, ilan ng driver ang nakasalamuha ko na nakausap ko ng ganun. Mga driver ng tricycle na nakakausap ko na ganun, ang kinikita na lang daw nila. Dati daw kumikita sila minsan 800 sa isang araw sa pagta-tricycle. Ngayon, maswerte kumita sila ng 150. Kasya pa ba yun sa isang pamilyadong tao na gumagastos araw-araw? Tapos tumaas pa ang mga bilihin, ang bigas nagtaas, ang ulam nagtaas. Wow guys, marami talaga magugutom sa pangyayari nito. Dapat iyan ay maaksyonan po talaga na ganun ang pangyayari kasi hindi naman nauubusan talaga ng gasolina. Sila lang yung mga nagtaas talaga. Grabe na po ang tinaas nila. Dapat maawa din sila sa kanilang mga kapwang tao na nangangailangan. Dami, mga boss. Mga boss, kaya nga yung mga boss parang hirimentado pag tumatakbo. Laging mabilis magpatakbo. Parang akala mo mga nagwawala na sila. Kaya ako pag mas nakakasakay ako ng mga ganyan sasakyan na mabibilis, bumababa na ako. Di ako nang hinayang sa binayaran ko na yung pamasahe ko. Bumababa talaga ako. Para. Bababa na naman ako. Lilipat na naman ako sa ibang sasakyan. Ganun pong ginagawa ko kasi takot ako. Takot ako mamaya ma-disgrasya ba, ganun. Kasi siguro mga puyat yan na sa kanilang pagbabiyahe dahil naghahanap sila ng kanilang kita. Yan po. Kasi yung tinanong kong taxi na sinakyan ko, ang boundary daw nila 900 isang araw. Oh, ang gasolina nila, 1,000 na. Kasi ikot yan ng ikot eh. Yung mga taxi na yan, kung saan-saan sulok na punta yan eh, sa kakahanap ng pasahero eh. Diba? Ayun po na lang, napakalupit, napakasakit ng mga nangyayari. Sobra. Kaya okay, welcome to my vlog. I love you so much sa lahat ng mga kababayan natin ng mga nahihirapan ngayon. Dito po ate, Hindi po. Canada. Yan po na nangyayari ngayon. Kaya sabi ko nga, laban lang hanggat may ilalaban. Yan, di ba? Ganun lang po. Laban lang, sabi ko hanggat may ilalaban tayo. Sabi ko nga ganun. Yan po. Kaya ganun naman kung ano. Ako na ano lang ginagawa ko. Medyo mura ang galunggong ngayon. Bumibili ako ng galunggong sa palengke. Yung mga mura. Bumibili ako. Tapos pinabibi ako sa kanila. Pagdating dito, nililinis ko. Nilalagyan ko ng asin. Binibilad ko sa araw. May bilaran ako ng isda. Nagawa ko ng daing. May ulam na ako. Yan sinasabi nyo. Diskarte lang para kahit na mahal ang bigas, basta may ulam ka, may matatakbuhan ka ng kahit papaano ulam. Hindi na magrereklamo ang mga anak natin kasi mayroon kahit papaano may maiulam sila. Ayan po. Kaya kahit papaano tuwing magsasaing ako ng kanin, may ulam pa din kami. Ayan po ang ginagawa ko. Mimili ako ng isda, lalagay ko sa freezer. Dati ang ginagamit kong rep, tatlo
ang ginagamit kong rep. Ngayon guys, ang ginagamit ko isa na lang. Pinatay ko na ang dalawa. Kasi nagtaas ang kuryente. Oh, di ba? Ba't ka gagamit ang dalawa kung pwede naman isa lang? Kaya pag nagpalamig ako ng mga soft drinks, dala-dalawa lang. Para lang magkaroon, pag may bumili, malamig yung binibili nila. And yan lang. Kasi bira na rin ngayon ang tao. Medyo humina na rin ang tindahan ngayon dahil sa, siyempre, ang tao. Wala din masyado pambili. Nagtitipid din sila. Yan. Okay, bye-bye. Ingat ang lahat at ingat din ang mga anak ko. Welcome to my vlog. Salamat.